Hello? Hello po, DJ Chacha. Lalaki si MJ. Ang kaibigan niya is yung guy. Okay. Kala ko MJ na girl. Apa. Hello po, you're 27 years old. Anong ginagawa po natin sa buhay? Yun po, nag-ano lang po sa bahay. Nag-ayos-ayos. Ano pong inaayos nyo? Yung kunwari Healing. nagiging busy kayo, ganon. Ayos-ayos. Apo. Hindi, anong inaayos? I mean, trabaho po. Ang trabaho po, di ko lang po sabihin para po sa, parang maging anonymous kumbaga, no? Okay, gets. Kasi Pero may work medyo naman ano po to eh. tayo. Employed tayo. Opo naman. Okay. Ilang years na po tayo sa kumpanya na atin pong pinagtatrabahuhan? Mga 5 years po, mga ganun po. Matagal na. So, lunch break niyo po ngayon, Sir MJ? Apo. Sir MJ, pag-usapan natin tong nginingit-ngit mo. So, yung tropa mo, yung lalaki. Apo. Oo. Tapos yung girlfriend mo, naging girlfriend mo to, college days nyo. Apo, mga 2013 po, 2014. Medyo malabo na po. Medyo masakit po kasi yung story. Kaya alam niyo po yun. Inagaw, sinulot ng tropa mong guy. Opo. Okay. So, ilang years Ano? kayo nitong babae na to? Sabihin po nating mga 3 years. Mga Matagal ganun po. din. Or Tapos, 2 years. Opo. 2 or 3 years. Hanggang ngayon ba, Opo. single ka pa rin? Opo. Yun nga po eh. Ayoko po kasi magrelasyon kasi parang nawala po yung tiwala ko sa mga ganyan eh. Wala ka ng tiwala sa aming mga babae. Feeling mo lahat kami lolokohin ka. Hindi naman po. Hindi naman po. Hindi Sa kanya naman. lang. Oo. Pero kailan yung huling relationship mo? Sa kanya po. Hindi sa kanya. Hindi ka ba nagkaroon ng girlfriend after nitong relationship mo sa ex mo na yan nung college? Hindi na po. Masyado po kasing... Kuya, kung 2013 yun, 2025 na tayo ngayon. So, ibig sabihin, ikaw ay 12 years ng single? Opo. Pero ano ba, paano? As in single, di nakikipag-date? Wala, as in no at all? Zero sa love life? I mean, may mga nakakausap ko naman dyan, pero parang andun pa rin po sa likod ng isip ko kung yung masamang pwedeng mangyari. Okay, gets kita. So, ibig sabihin, may mga nakaka-date pero nothing serious. May mga nakaka-MU-MU. Apo. At kumbaga, may ano pa rin, may nangyayari, ganon. Hindi ka naman tigang for life, Usap ganyan. lang, hindi naman mapupunta sa seryoso. So, 12 years ka ng tigang? Di naman po, pero sakali, pwede. Ganun na rin po. Ano to, hulaan ko kung tigang ka o hindi? Nakakaloka kasi kung 2013 pa yung uling relationship mo, 2025 na ngayon, ganun ka nasaktan? 12 years kang single? Opo, grabe po yung nangyari. Sige, kwentuhan mo ko, paano ba yung nangyari? Paano mo nalaman na inahas ng kaibigan mo, yung girlfriend mo? Nahuli mo ba sila mismo? Balikan natin yung nangyari nung 2012, nung nalaman mo na may something sila. Sige, makikinig kami. Ano po kasi yan? Nag-uusap po kami isang araw. Yun po, magkatabi po kami. Biglang nagulat po ako. Yung pangalan ng tropa ko, biglang lumabas po dun sa notification. May lumabas pong ganon. So yun po, tinanong ko, ba't ka chinachat yan? So, diba, siya, wala pong masabi. Parang stutter lang siya. Ayun, bigla niya sinabi lahat. May nangyayari daw, behind the scenes. Nag-away po kami ng malala nun. So yun po. Pang simula po nun, hindi na po ako naniwala sa mga My kung ano gosh. pang sasabihin niya. So, inamin sa'yo nung ex mo na may nangyari sa kanila nung friend mo nang minsang mag-away kayo ng matindi. Apo. Okay. Parang ganun na po. So, nag-end ba kayo ng maayos? Humingi ba siya ng tawad sa'yo? Nagkaroon ba kayo ng confrontation itong tropa mo? Hindi po. Hindi ko na po kinausap kasi yung tropa ko na yun. Kasi parang ano na lang rin sa akin, sa mental clarity ko, kumbaga. Parang ayoko na rin simulan kasi nasaktan na ako. Na traitor siyang kaibigan. Pero kung na-confront ko talaga din ang aking ex. Oo. Kumbaga Ayun parang nga. sa'yo, ang dapat i-confront mo yung ex mo, yung third party, hindi na. Apo. Alam mo, may Apo, mga kasi siya naman ganyan. po,
May mga ganyan po talaga, no, mga kapatid. Parang pag nahuhuli nila na nagloloko yung partner nila, wala silang pakialam dun sa third party. Ang kino-confront lang is yung taong karelasyon nila. Kasi parang kung sino man yung naging third party, labas to sa relasyon namin dalawa, kami yung dapat mag-usap. So, paano sa'yo sinabi ng babae na ayoko na, mas gusto ko yung isa? Paano niya tinapos yung relationship? Or ikaw ba ang tumapos kasi nga nahuli mo na may ka-something? Ako po, kasi po, hindi naman po hindi ko naman po lulukoyin sarili ko na, kaya pang ayusin to. Ganon. Parang, kasi malala po yung ego thing na lang na parang, uy, lalaki ako, niloko mo ko, so iwalay na tayo. Ganon. Hindi naman, pwede po. Opo. Parang di siya sure, Kasi no? Hulaan ko. Pwede po. Opo. Tao po. Bagay. Chareng! Sa bagay, matagal na kasi nangyari. Kaya tsa-tsa naman. Hindi na masyadong maalala ni MJ. Ngayon, kuya, magkakaroon kayo ng reunion. Kailan ba yung reunion ninyo? Ayun nga po, may reunion po kami. In-invite kami ng mga tropa ko. Funny enough po, no? Doon po silang dalawa. So, ang nagtataka ako, ba't niyo ako i-invite? Nandiyan yung mga tridol, tsaka yung isang ex ko na ano man yan. Ahas. Yun po, ahas. Oo. Para sa akin po, nakakaano lang po kasi na, alam niyo naman po yung nangyari, parang hindi naman po fair. Kasi ako, ang dami kong nadaranasan na hirap. Sakit ba nung so parang ang gusto mo mangyari, itong mga katropa mo, mamili kayo, ako o sila. Ako na nasaktan ang pupunta dyan o sila. Kapag nandyan sila, hindi ka pupunta. Pag wala sila, pupunta ka. Opo, fair lang naman po, di ba? Kasi, pero ano sinabi ng mga kaibigan mong to na, Brad, move on ka na, tagal na yan. Wala ba sila mga ganong sinabi? Ano sinagot nila sa'yo? Actually, parang ganun na nga po. Kasi parang di po kasi na naintindihan kung ano yung sitwasyon ko dito eh. Parang masyado silang naano sa samahan eh. Parang ganun po. Okay. Opo. So, ang tanong mo ngayon, kung pupunta ka or kung ano exactly yung question mo para lang sa kapakanan nito mga gusto ring mag-advise sa'yo? Ayun nga po. Medyo nagdadalawang isip nga rin ako kasi naging kasama ko rin po, maging kaibigan ko po ito na matagal na. Pero ang deal breaker lang sa akin po, no, yung andun po silang dalawa. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko o kung ano man. Ay, minsan pag ganun parang gusto mo na lang magpakain sa lupa. Ano ba? Pero tignan natin. Bagong advice ko kung kailangan mo bang puntahan yung reunion ninyo kung saan makikita mo ang ex mo at ang taong nanloko sa'yo. Eto na muna, merong mag-a-advise po sa atin mula po sa Quezon City. Kausapin natin si Bri. Hello, Bri. Hello, good afternoon na ba? Afternoon. Para mga tao ngayon wala sa wisyo, no? Pare-pareho tayo. O Biyernes na kasi. Hi, Bri. Saan ka sa QC? Sa may tayo, sa may Litsunan. Oh, I love it. Sa La Loma. Yes. Kamusta ang benta ng... Yes, Maring Bri, kamusta ang benta ng lechon? Tapos na ang Chinese New Year, tapos na ang Pasko. Malakas pa ba? Ay, nako, chill. Chill na ang mga... chill na ang mga kaletsyonan dyan. Oo. Sige. So, Bri, ikaw ba nakikinig sa amin sa radyo, sa Facebook, saan ka? Ngayon sa Facebook ako nakikinig. Alright, Facebook Live. Okay, sige. Anong gusto mong i-advise kay MJ? Kausapin mo siya, nasa kabilang line siya. Gusto ko maging usapan nyo, yung parang close to close kayong magtropa talaga. Yung ganung way mo siya a-advisean, ha? Huwag niyong isipin na nakikinig ako or nakikinig sa atin yung mga listeners natin. Ikaw nang bahalang mag-advise, Bri, dito kay MJ. MJ, meet Bri. Bri, meet J. Hello, Bri. Hello. Ayan, hi MJ. Nako, 12 years ba? Tama ba? 12 years ago. Ako 12 years na siyang single. Oo. Pero ang tanong is, ngayon ba, ano ba ang sinisigaw ng puso? Sino ba ang gusto mong makita? Kung sakali ba, sino ba ang gusto mong makita doon sa reunion? Sino ba ang pupuntahan mo? Yung dalawa o yung mga kaibigan mo? Ang mga kaibigan ko. Yun. So, at least naman pala malinaw naman pala sa'yo na yung
mga taong gusto mong puntahan. Kasi minsan, di ba, gano'n naman talaga sa reunion. Meron tayong mga taong gustong makita at meron talagang mga tao doon na ikinaiimbierna natin. Kaya natin makita, di ba? Ewan ko tama ako, may gano'n talaga. Hindi naman lahat ng, kumbaga, walang perfect na reunion eh. Di ba? Meron talagang mga tao na parang wish natin ay sana hindi na lang nagpunta. Oh, wish natin na sana parang di na pinanganak. Oy, pero ikaw ba, Bri, Mare, kung sakali ikaw, pupunta ka? Ako, pupunta ako. Kasi, sayang din Chibog. Chareng! Oo, totoo yan. Baka mamaya may paraffol, diba? Uwi pa ako. Pera o heartache? Diba? May point naman si Bri. Okay. Pero, diba? Pero syempre, more than the raffle prices, kaya tayo pupunta ron, syempre, para meron kasi, alam mo yun, yung merong feeling na may naghahanap kasi sa atin ng mga kaibigan natin o in MJ's case. Kumbaga, gusto pala tayong makita ng mga kaibigan niya, o ibig sabihin, interested silang malaman kung ano ba nangyari sa buhay ni MJ these past 12 years. Correct. Parang sa'yo, wapakils na ako sa nangyari in the past. It's all in the past. Gusto ko makita yung mga kaibigan ko kung kamusta na sila ngayon. Parang ganon. Pero dahil nga mukhang pupunta yung dalawa, siyempre kung ikaw ay naagrabyado, papayag ka ba na, papayag ka ba na sila lang ang merong narrative, kumbaga, o sila lang ang may spotlight doon sa reunion mo bilang atribida, no? Dapat ikaw naaliw ako dito kay Bri. Pwede siyang co-host si Kuya Popoy. Actually, pwede siya mag-pinch hit kay Kuya Popoy. Oo. Anyway, Bri, meron ka bang gustong batiin mga kasama mo dyan sa La Loma bago ka namin bitawan? Oo naman. Binabati po natin ang mga kabarangay natin sa Barangay Salvacion. Oo. At sa ating mga kamag-anak, sa mga Dela Peña dyan, sa Cabanatuan. Ang layo, no? From La Loma, naging Cabanatuan, Nueva Ecija. Ang sarap ng tawa nito. Naalala ko si Nurse Even sa'yo, yung content creator. Oo. Alam mo, Bri, you should have your own channel. I think Papatok, push mo. Bry's channel. Papatulong ko sa'yo. Oo. Yes. Tapos i-vlog mo yung buhay sa litsunan. Oo. Ayan na. Gano'ng katagal tayo magiging fresh. Bri, pag sumikat ka, don't forget, ako ang nagbigay sa iyo niyan ng idea, ang regalo, ha? Ay, oo naman. Pupunta ako sa iyo. Agad-agad. May lesson. Yan. I love it. Good luck sa trabaho ngayong araw. Happy weekend, Bri. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you po. Ayan, nagte-thank you din si MJ. Meron pa bang magbibigay na advice dyan? Oo, meron pa tayong mga kinakausap. Basahin ko lang yung mga nandito. Bri, ha? Si Soriano Renz, nakatutok. Jethro Pamplona. Ate Nelsel Buco, good morning. Si Enpeng Canilio. Kuya, meron siyang advice sa'yo. MJ, move on na, 2025 na. Dapat tanggapin mo na wala na kayo. Move on, move on, move on. Ilang move on to, ha, from Peng Canilio. Idol siya. Akala ko ang nag-heart to heart ay si Jelly de Belen. Wow, talaga? Ang ganda kaya nun. Aba, kung kamukha ko si Miss Jelly de Belen, ganda mo, girl. Uy, pero nakatrabaho ko yan. Minsan akong sumabak sa mundo ng pelikula na hindi ko na inulit. Kasama ko si Bayani Agbayani at si Miss Jelly de Belen. Talaga? Sobra. Ang sarap katrabaho. Super bait, super ganda. Mas mukha akong matanda kay Miss Jelly. Jao Velasco, hello? Si Ray Abanico, magandang umaga din po sa inyo. Ayan. And, eto, kuya, tinatawagan lang natin ha, yung isa pang mag-a-advise sa'yo. Pero gusto ko lang itanong sa'yo, Kuya MJ, kung ikaw ba yung tatanungin, anong mas lamang sa'yo? Lamang ba sa'yong pumunta? O gusto mong wag na kasi ayaw mong masira yung araw mo? Yung wag na po. Wag na lang. Opo. Ha, 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 ha. Wag na wag mong sasabihin na hindi mo na wadong. Sinong ganon? Sinong ganong kumanta? Wala nyo. Eto na muna, may mag-a-advise sa'yo. One last advice. Si Weng ng Montalban Rizal. Uy, nga pala, baka lang may mga gusto pa mag-advise. Patawagin natin sila. Ito po ang aming hotline. 8689
3289. Once again, it's 8689-3289. Pwede rin po sa 8689-3290. Ayan po ang aming hotline para sa mga tatawag. Hindi kaya naman po dito sa Facebook page ng True FM. Lagay nyo po, lapag nyo lahat ng mga advice nyo for MJ. Or dito po sa Facebook page ko na DJ Chacha, pwede rin kayo magbigay ng inyong advice. Kaya naman ito, puntahan natin from Montalban, Rizal, ang bayan kung saan isa rin po itong political dynasty. Alam niyo na kung bakit. Iisang angkan lang po ang nakaupo dyan. 40 anyos, si Miss Weng. Good morning. Ay, good afternoon. Ay, oo nga. Napadala rin ako sa good morning ni DJ Chacha. Sorry na po. Sorry, Ate Weng. Good afternoon na pala. O, Ate Weng. Yes po, sorry po. Yes po. Ano ang ginagawa mo sa buhay? Working. Ano pong work natin? Sa PPL po, isang insurance company. Yun, sa mga third party liability. Sa isang insurance Pakienta company. Yeah. Okay, so nasa biyahe ka ba ngayon? Kaya medyo nagpuputol-putol yung line natin? Nasa labas po ako ng opisina lang. Oh. Lunch break nyo? Yes po, madam. O ikaw ay nakikinig sa radyo or sa Facebook Live? Saan ka? Sa Facebook Live po ako. Facebook Live. Okay, sige. Ate Weng. Yes. Weng, meet MJ. MJ, meet Weng. Weng, anong gusto mo sabihin? Kung ako po ang tatanungin at niya ng advice, sa akin po, past is past. What is done is done. So you have to show up kasi bakit affected ka pa rin? Times of matagal na panahon yun, 12 years, dito ba? Tama ko? Yes. Ang tagal na panahon na lumipas, you have to be healed na rin in yourself para makamove on ka na. Ang lumalabas, hindi pa kayang tanggapin, kaya hindi ka mag-show up dahil nandun pa rin ang kirot at sakit sa damdamin mo. Pero, the best thing that you can do, kung ako you have to show up. You have to, at least yung sarili mo na you're not affected na after all. At higit sa lahat, na napatawad mo na rin sila sa ginawa nila sa'yo, ganun. At ang pagpapatawad, ikaw rin ang makikinabang. Yun. You have to find some to make yourself happy din. Na hindi lang doon nakafocus ka dahil nandun sila, ayaw mo pumunta. Sayang naman yung chance ng isang ganyan na pagkakataon na may celebration or what, na pwede kang makita mo sila. Don't get affected. Although it's masakit, pero na ng ganun katagal at masakit pa rin. Ay, maling-mali na yan. You have to move on. Kumbaga kung 12 years na, bitter ka pa rin. Maling-mali na yan, sabi ni Ate Weng. Ang ganda ng mga sinabi niya, no? Pero meron akong point dyan mamaya. But Ate Weng, thank you so much. Ang ganda ng advice mo. Parang nag-advise ang isang ate para sa kanya nakababatang kapatid. Ikaw ba ay single or married? I'm married po. And how many years married? 23 po. Wow, 23 years. Ano po ang sikreto para tumagal ng 23 taon? Unang-una, dapat sa relasyon, God is always the center of your relationship. Second, trust and love. Third, land. Oo. Respeto, pang-apat. So, trust, ano ulit? Trust, love, respect. And above all, make the Lord as the center of your relationship. Yan ang number 1. Si Lord. Wow, naging Number pastora. 1 po yun. Papalitan pa si Pastor Jeff sa The Daily Bread. Charing lang. Totoo naman yun. Totoo. Pag nasa buhay mo ang Diyos, magkaroon ka man ng problema sa buhay, makakabalik ka pa rin no? Makakabalik ka pa rin, mapagpapatuloy mo pa rin yung life mo. But thank you so much again, Weng. Pero ito na, MJ, are you still there? Apa, dito po pa. Doon sa mga nakausap mo na 2 tao na nagbigay ng advice sa'yo, ano yung pinaka na-absorb mo at tingin mo kaya mong gawin? Yung pagka-move on po, kasi ayun nga po, parang mahirap po magdala ng sama ng loob buong buhay. Kaya medyo po nakikita ko ng, alam mo, nakikita ko po siya ng ibang So, gusto mong gawin yung sinasabi nilang mag-move on ka na? Pwede ko po i-try. Pwede mo i-try. Alam mo, nung bagets days ko pa, at ako'y nauupo pa dun sa dati naming stasyon, pag may tatawag sa akin na ganyan, na matagal nang di naka-move on, yan lagi sinasabi ko, ano ka ba naman, mag-move on ka na? Tagal-tagal na yan
Pero dahil nagkaedad na tayo, tas siguro kahit papano naman, no, as the years go by, may natututunan tayo from the experience na nakakahalubilo natin at nakikita natin. I think one of the pinaka-problematic advice na maririnig natin from anyone ay yung sabihing mag-move on ka na. So ngayon, hindi ko sasabihin sa'yo yon, MJ. Kasi pag may taong nasasaktan tulad mo, kahit pagano na katagal yan, sabihin man nating 12 years, 15 years, 20 years, ikaw lang ang makakapagsabi kung bakit after all these years, makalipas ang 12 taon, kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa fully healed. And there's nothing wrong with that. Nasasaktan ka pa rin, pero kinakaya mo pa rin bumangon sa araw-araw at nagagawa mo pa rin naman kailangan mong gawin, nakaka-survive ka through the day, then I think that's okay. Hindi natin pwedeng ipilit ang salitang move on, maging okay ka na sa isang tao dahil siya lang ang nakakaalam kung kailan siya okay na at handang maging okay. So yun ang sasabihin ko sa'yo, di ko questionin kung bakit ang tagal naman. Sobrang OA mo naman. Tagal-tagal na niyan, di ka pa nakaka-move on. No. You know why? Because I didn't go through the pain na pinagdaanan mo. Diba? Hindi ako yung nalagay sa ganyang sitwasyon kaya never kong questionin kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin okay. Sa akin lang, sana dumating yung panahon na ma-open mo na yung sarili mo sa ibang tao para magkaroon ka ulit ng chance at love. Kasi baka dahil sa sakit na naranasan mo, ayun yung rason kung bakit hanggang ngayon, kahit may nagtatry na kumatok, pumasok sa buhay mo, 'di ba? Mag-hello sa'yo, na pwede na sanang malay natin, yun na pala ang the one for you. Pero dahil sa sakit, laging no ang sagot mo, lagi mong pinagsasaraduhan ng pinto. Kaya hanggang ngayon, single ka pa. 'Di ba? So para sa akin, sana wag ito yung wag yung sakit, yung maging hindrance kung bakit hindi ka na pwedeng maging happy at love again. But at the same time, meron din naman kasing mga tao na, kunwari, in the past, nasaktan ka. And then now, you chose to be single, hanggang habang buhay, single ka na. Kung doon mo na-find yung contentment, kung doon mo nakikita ang contentment and happiness, sino ba naman ako para questionin yung pagiging single mo? Because that's your life. Kung gusto mo mag-jowa, gusto mo maging single, it's really up to you. 'Di ba? Pero ang sa akin lang, sometimes kapag nasaktan tayo, and that's normal for a person, na kapag nasasaktan, ayaw na nating pasukin ulit yung dahilan ng sakit. Kaya yung chance natin at happiness, nawawala. So, sana lahat tayo, hindi lang para sa'yo, to everyone listening, di ba? Sana lahat tayo, wag tayong mapagod na sumubok. Sumubok, mapa sa love life man yan, mapa sa anong bagay man yan, sa trabaho man yan, sa career man yan, sa kaibigan man yan, sa buhay man yan, huwag tayong mapagod sumubok because kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman what's gonna happen in the end. Di mo malalaman kung magiging masaya ka ba o magiging malungkot ka ulit. Normal para sa tao ang nasasaktan, pero ang maganda sa atin, alam natin kung paano bumangon, 'di ba? Dapat lang makabangon. No, MJ? Apa. So try opening yourself up to dun sa mga tao na mamimit mo. Huwag mong completely isara yung sarili mo dun sa mga sumusubok pumasok. Apa. Okay. Loud and clear po. Loud and clear. Bibigyan kita ng chance. Well, pwedeng ito yung one last hurrah or message mo para sa ex mo. And I hope after this message, no, para sa kanya, kahit paano matulungan ka to slowly heal and to slowly move on. Na sana dun ka na talaga papunta. So kung nakikinig siya sa atin ngayon, bibigyan tayo ni Kuya Aaron dito ng makabagbag damdamig background music. Marie, simpleng salitaan lang sasabihin ko sa'yo. Never kong gagawin sa'yo yan. Ngayon lang po.